Mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Update ng Bayan. So meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, no, kahit isang like lang po, okay na po ako doon. Masaya na ho ako doon at nakakatulong na po sa ating channel yon. So eto ho, ipapakita ko sa inyo, nasa loob pa rin ang ating Philippine Area of Responsibility hanggang ngayon ang low pressure area na ating minomonitor at may panibago pang isang low pressure area. So tignan muna nating mabuti, ito po yung low pressure area na inaasahan ngayong gabi ho, no, ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, yung bilog na sirkulasyon ng hangin na yan. At sa ngayon meron po itong estimated na lokasyon or layo na 260 kilometers west of Coron, Palawan, at ito po ay nasa lakas ng 30 kilometers per hour. So yung posibilidad na magiging isang ganap na siya na bagyo medyo mas bumaba pa. Nasa category po kasi siya ng pagiging unlikely or mas mababa pa yung low chance niya, no, na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero ang senaryo natin dito, posibleng bumalik ang epekto ng habagat dahil kung makikita ho ninyo, nasa kanlurang bahagi siya ng ating bansa, diyan ang pwesto, no, o yung sirkulasyon ng hangin ng habagat. So, sa mga susunod na mga araw, posibleng magkaroon na naman tayo ng update, no, sa southwest monsoon or habagat. So, babalikan natin yan dahil meron pa tayong isang low pressure area dito na minomonitor. Malapit na po ito sa may silangan, no, ng Visayas, Eastern Visayas, at kung makikita nyo, nasa 30 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. So, unlikely din ito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras at wala pa naman sa ngayon na direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sinasabi natin, hindi pa rin tayo pwedeng pakampante. Ang easterlies na nanatili pa rin po sa silangang bahagi ng ating bansa at meron pa rin tayong mga localized thunderstorm ngayong hapon at sa gabi ho. So balikan natin yung dalawang low pressure area na yan. Dito muna tayo sa ating tinatawag ho na forecast weather conditions. So ngayong araw po ng Lunes mga kababayan, sa area pa rin po ng Metro Manila, ito makinig ho kayo, no, Ilocos Region, kasama na rin ho ang Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ho ng Central Luzon, ang Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas, patuloy pa rin po maapektuhan ng low pressure area. Ito yung nakakaapekto dyan. Meron na kasi siyang tinatawag na spiral clouds or nakakaapekto na yung pag-circulate ng hangin niya. Sumasabay yung ihip ng hangin o high pressure dito mga kaibigan. Etong hangin na yan, dahil sa easterlies yan, no, makikita nyo medyo maalinsangang hangin yan nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So patuloy nating i-monitor yan. Kapag ganyan ng sirkulasyon ng hangin medyo malakas, nakakapangamba. Samantalang sa area ho ng Cagayan Valley, patuloy pa rin po makakaranas, no, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm lalo na hanggang bukas dahil po sa easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Medyo umangat pa nga ng konti, no, etong easterlies at mas lumawak pa yung mga lugar na kanyang possible na maapektuhan sa mga susunod na mga oras. Banta pa rin ng easterlies pero mas malimit naman yung pagkabuo ng bagyo kapag meron tayong easterlies kung ikukumpara nyo sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit ay patuloy pa rin maapektuhan ng localized thunderstorm. Madalas yan, hapon at sa gabi huyan nagpapaulan at minsan yung pinakamatagal niya hanggang 2 oras na. So meron tayong panibagong update sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. No? Kung makikita nyo, ang week 1 ulit natin nagbago. Simula na yan ng September 15 at ngayon ho yan hanggang September 21. 2 LPA po ang ating namomonitor. Bale, may panibago pa bukod dito. Ito kasi inaasahan lalabas na ng para at malulusaw, mawawala, no? Between September 15 hanggang 21, 2 panibagong low pressure area na merong low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo ang ating imomonitor. So parehas naman yung hindi masyadong banta para maging isang ganap na bagyo, pero patuloy nating i-monitor at babantayan. Sa week 2 naman natin, September 22 hanggang September 28, may isa na namang low pressure area manggagaling po dito, no, sa may kanluran po ng Luzon. At possible na sa pagitan po ng September 22 hanggang 28 ay may epekto na ang habagat or southwest monsoon or tapos na yung tinatawag ho natin na monsoon break. So mas maganda na maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung mga malawakang pag-uulan,
lalo na bandang hapon at sa gabi, yung mga low-lying areas, yung mga bahayang lugar, mag-ingat po kayo. Sa ngayon kabayan, yan muna ang pinaka-latest natin na update sa lagay ng ating panahon. Pasensya na kayo, medyo tayo ngayon nagkakamali pero okay lang yan. At least nakapaghatid ako sa inyo ng lagay ng ating panahon. Maraming salamat, God bless po sa inyong lahat.